Ang babaeng dating tinitingnan nila bilang basura ay siyang tatayo sa harap ng kanilang mga luha. Hawak ang dokumentong tatapos sa kanilang pangalan. Ang mapang-aping matanda at ang ahas na umagaw sa lahat ay mawawala ng boses sa sarili nilang boardroom habang pinapanood ang bawat hibla ng kanilang yaman na naglalaho. Hindi nila alam ang bawat insulto at bawat sampal nila noon ay naging bala sa baril na ako mismo ang magpaputok sa tamang panahon. May isang itim na notebook akong hawak, isang lihim na selyadong katotohanan na mas mahalaga pa sa lahat ng gintong pag-aari nila. Naglaho ang mga imahe ng hinaharap. Nang marinig ko ang matinis at puno ng lasong tinig na bumasag sa katahimikan ng presidential suite. Isabella, hindi mo ba alam kung magkano ang halaga ng kwintas na ito? Kahit ibenta mo pa ang lahat ng laman loob mo at ang puso ng kapatid mong mamatay tao, hindi mo mababayaran ang hiyas na ninakaw mo sa akin. Mariin ang pagkakasabi ni Sofia habang nakaturo ang kanyang daliri sa aking muka. Sa likuran niya, nakatayo ang kagalang-galang na si Doña Carmen Castillo, ang babaeng ang tingin sa akin ay dumi sa kanyang sapatos. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila naging yelo, ngunit ang aking puso ay hindi nanginig. Sa halip naramdaman ko ang isang uri ng katahimikang tanging sa gitna lamang ng bagyo matatagpuan. Wala akong kinuha, Sofia. Alam mo yan? Mahinahon, ngunit matigas kong sagot. Ang boses ko ay hindi nanggaling sa lalamunan, kundi sa isang lugar sa loob ko na matagal nang namanhid. Isang malakas na tunog ng sampal ang umalingaw-ngaw. Hindi ito mula sa kamay ni Sofia, kundi mula sa isang folder na inihampas ni Doña Carmen sa lamesa. Huwag mo akong sasagutin ng ganyan, Isabella. Narito ang mga pulis sa labas. At narito rin ang balita mula sa St. Jude Hospital. Sabi ng matanda, ang kanyang boses ay tila kalawang na kumakain sa bakal. Isang tawag ko lang at ang pangalan ng kapatid mo ay matatanggal sa listahan ng mga makakatanggap ng transplant ngayong gabi. Isipin mo, 60 minuto na lamang bago ang takdang oras. Isang oras, Isabella. Isang oras para mabuhay ang kapatid mo o isang oras para mabulok ka sa kulungan. Ito ang mabilis na dagok ng tadhana. Ang orasan sa dingding ay tila isang malaking martilyo na bumabayo sa aking pandinig sa bawat segundo nito. Ramdam ko ang pait sa aking dila. Alam kong ito ay isang patibong. Nakita ko ang isang mabilis na ngisi sa labi ni Sofia, isang tagumpay na hindi pa lubos na nakakamit. Wala akong oras para umiyak. Ang bawat patak ng luha ay isang segundong ninanakaw ko sa buhay ni Miguel. Kinuha ko ang panulat na nasa ibabaw ng mesa. Ang aking kamay ay kasing tatag ng isang sundalong handang mamatay, ngunit hindi para sa kanila, kundi para sa aking sarili. Ano ang gusto nyo? Tanong ko, ang aking tingin ay diretso sa mga mata ni Doña Carmen. Walang takot, walang pagsusumamo. Sign this waiver, Amtasa. Inabot ni Sofia ang isang papel. Aaminin mo ang pagnanakaw, aalis ka sa Makati, at hinding-hindi ka na magpapakita pa kay Gabriel. Kapalit niyan, bibigyan namin ng bagong buhay ang kapatid mo. Ngunit tandaan mo, mula sa araw na ito, ikaw ay wala na sa mundong ito. Lumapit ako sa dokumento. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang isang itim na anino. Sa ilalim ng sofa, isang USB drive na marahil ay nalaglag ni Sofia sa gitna ng kanyang pag-aalsa. Hindi ko ipinahalata ang aking pagkagulat. Maingat kong iniyuko ang aking katawan habang kinukuha ang panulat at sa isang iglap kasabay ng pagpirma ko sa aking sariling kamatayan sa kanilang paningin ay ang palihim na pagkuha ko sa maliit na gamit na iyon. Naramdaman ko ang tekstura ng USB sa aking palad. Ito ang aking insurance. Ito ang aking sandata. Tapos na, sabi ko matapos ilapag ang panulat. Tumingin ako kay Doña Carmen. Nakuha niyo na ang gusto niyo, ibigay niyo na ang sa akin. Makaalis ka na, sabi ng matanda nang hindi man lamang ako tinitingnan. At huwag mong kakalimutan, Isabella, ang utang na loob mo sa akin ay babayaran mo hanggang sa huling hininga mo. Naglakad ako palabas ng presidential suite nang hindi lumilingon. Ang bawat hakbang ko sa carpet ng Grand Pacific ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Sa bawat segundong lumilipas ang takot, ay napapalitan ng isang malamig at kalkuladong plano. Pagdating ko sa lobby, naramdaman ko ang panginginig ng aking telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero.
Handa na ang lahat. Ang mga dokumentong nakuha mo ay ang mitya ng kanilang pagbagsak. Magkita tayo sa dati nating tagpuan. Napahinto ako sa tapat ng malaking salamin ng lobby. Tiningnan ko ang aking sarili. Ang babaeng nasa salamin ay hindi na ang Isabela na dumaan sa hirap. Siya na ang babaeng magsusunog sa kahariang ito upang magtayo ng isang bagong imperyo sa ibabaw ng kanilang mga abo. Sa labas ang ulan ay nagsimulang pumatak sa semento, lumilikha ng isang malungkot, ngunit matatag na ritmo. Sumakay ako sa taxi at isinara ang pinto. Habang papalayo ang sasakyan sa naglalakihang gusali ng Makati, alam kong ang bombang itinanim ko sa loob ng boardroom ay nagsisimula na ang countdown. Hindi nila alam ang pinirmahan kong waiver ay simula lamang ng kanilang katapusan. Dahil bago ko ibinaba ang panulat isang maliit na mikrobyo ng pagdududa, ang iniwan ko sa isip ni Doña Carmen tungkol sa sarili niyang apo. At ang huling tanong na iiwan ko sa gabing ito ay ito. Sino ang tunay na magnanakaw sa isang pamilyang binuo sa kasinungalingan? Ang bawat hakbang ko sa pasilyo ng St. Jude Hospital ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang amoy ng alcohol at gamot ay humahalo sa malapot na tensyong bumabalot sa aking dibdib. Ngunit hindi ako hihinto. Sa dulo ng pasilyong ito sa likod ng makapal na salamin ng intensive care unit, naroon ang huling piraso ng aking mundo. Ngunit bago ko pa man mahawakan ang hawakan ng pinto, isang pader ng mga lalaking nakabarong ang humarang sa akin. At sa gitna nila nakaupo sa isang selyang gawa sa pelus, na tila dinala pa mula sa kanyang mansyon ay si Doña Carmen Castillo. Hawak niya ang isang tasang porselana dahan-dahang humihigop ng tsaa, habang ang paligid ay nagkakagulo. Nasaan si Miguel? Ang boses ko ay mababa parang kulog na nagbabanta bago ang ulan. Dahan-dahang ibinaba ng matanda ang kanyang tasa. Ang tunog ng porselana sa platito ay tila isang hatol ng bitay sa gitna ng katahimikan. Ang kapatid mo ay nasa loob pa rin, Isabela. Ngunit ang mga doktor sila ay nasa labas na. Isang pirma ko lang sa tseke at babalik sila. Isang kumpas ng kamay ko at itutuloy ang operasyon. Lumapit ako ngunit mabilis na humarang ang kanyang mga bodyguard. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Pinirmahan ko na ang waiver sa hotel. Umalis na ako sa buhay ni Gabriel. Ano pa ang gusto nyo? Ang gusto ko ay siguraduhing hinding-hindi ka na makakabangon pa, nakakangilong sagot ni Doña Carmen. Isipin mo ito bilang kabayaran sa utang na loob mo sa akin. Pinatira kita sa aking hotel, binigyan kita ng trabaho, at pinakain kita. Ito ang kapalit ng lahat ng iyon, ang katahimikan mo. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin ang trabahong sinasabi niya ay 18 oras na pagpapakapagod araw-araw na walang sapat na sahod. Gusto kong sabihin ang pagpapakain niya ay ang mga tirang pagkaing dapat ay itatapon na. Ngunit pinigilan ko ang aking dila. Ang galit ay isang luho na hindi ko kayang bayaran sa sandaling ito. Ibigay niyo na ang utos sa mga doktor. Malamig kong sabi, nasa inyo na ang papel. Wala na akong halaga sa inyo. Inabot ni Doña Carmen ang isang panibagong dokumento mula sa kanyang bag. Isang cold exit agreement. Dito nakasaad na kinalilimutan ko na ang lahat ng benepisyo sahod at anumang ugnayan sa Grand Pacific. Isang dokumentong naglalayong gawin akong isang multo sa sarili kong lungsod. Kinuha ko ang dokumento at mabilis na nirepaso ang bawat salita. Doon sa ibabang bahagi ay ang pirma ni Doña Carmen, isang marangyang stroke ng tinta na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Isang manipis na ngiti. Ang sandaling gumuhit sa aking labi, isang bagay na hindi nila napansin. May isang butas sa paraan ng kanyang pagpirma, isang teknikalidad na tanging ang mga taong tulad kong sanay sa pagbabasa ng bawat detalye ng kontrata ang makakakita. Mabilis kong nilagdaan ang papel at ibinalik ito sa kanya. Salamat sa leksyon, Doña Carmen. Sabi ko, ang aking tinig ay kasing talim ng labaha. Pinakita niyo sa akin na ang buhay ay isang negosyo lang. Huwag kayong mag-alala, pagbabayaran ko ang lahat ng ito sa inyo. Nang may kasamang interes. Tumaas ang kilay ng matanda, tila naguguluhan sa aking kawalan ng takot. Ngunit bago pa siya makapagsalita, bumukas ang pinto ng ICU. Isang nurse ang lumabas, mabilis ang mga kilos. Handa na ang operating room, ituloy ang transplant, sigaw ng nurse. Huminga ako ng malalim. Naramdaman ko ang bigat na bahagyang gumaan, ngunit ang apoy sa aking puso
ay lalong nag-alab. Tumingin ako sa huling pagkakataon sa mga Kastilyo. Sila ay mga hayop na nagpapakabusog sa dangal ng iba, ngunit hindi nila alam na ang biktima nilang ito ay may dalang lason. Isabella. Isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw mula sa dulo ng pasilyo. Si Gabriel. Hingal na hingal siya, ang kanyang polo ay gusot-gusot at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at takot. Tumakbo siya patungo sa amin, ngunit bago pa siya makalapit, mabilis akong humakbang papasok sa elevator kasama ang mga nurse na maglilipat kay Miguel. Gabriel, huwag, ang sigaw ni Doña Carmen na siyang huling narinig ko bago sumara ang pinto ng elevator. Sa loob ng bakal na kahon, pinanood ko ang pagbaba ng numero ng palapag. 1, 2, 3. Sa bawat pagbaba, nararamdaman ko ang paghihiwalay ng aming mga mundo. Si Gabriel ay nasa itaas na kakulong sa ginintuang hawla ng kanyang pamilya. At ako ay nasa ibaba kasama ang aking kapatid, handang lumubog sa dilim upang doon maghasik ng binhi ng aking paghihigante. Pagbukas ng pinto sa ground floor, isang ambulansya na ang naghihintay sa amin. Mabilis kaming isinakay. Habang umaandar ang sasakyan papalayo sa ospital, nakita ko ang anino ni Gabriel sa bintana ng ICU pabalik-balik na naghahanap. Hinawakan ko ang USB drive sa aking bulsa. Ang nakita ko sa pirma ni Doña Carmen ay hindi lamang isang pagkakamali. Ito ay isang susi. Ang tanong na lamang ay kung gaano kabilis ko itong magagamit bago nila malaman na ang babaeng pinalayas nila ay dala ang buong blueprint ng kanilang pagkawasak. 2 taon, 730 araw ng sadyang pagtatago sa ilalim ng anino ng mga naglalakihang puno ng niyog sa isang liblib na bayan sa Bataan. Dito kung saan ang tanging ingay ay ang paghampas ng mga alon sa dalampasigan at ang mahinang pagugong ng mga kuliglig sa gabi, doon ko binuo ang aking bagong pagkatao. Ang bawat pagpalo ng oras sa aking lumang relos ay hindi naging simbolo ng pagkainip, kundi ng bawat hakbang ng aking paghahanda. Sa loob ng maliit na dampa na aming inuupahan ni Miguel, ang mesa ay hindi napupuno ng pagkain, kundi ng mga libro tungkol sa batas ng korporasyon, estratehiya sa negosyo, at mga printout mula sa USB na nakuha ko noon. Habang natutulog si Miguel ng mahimbing, ang kanyang dibdib ay regular na tumataas at bumababa dahil sa bago at malusog na pusong tumitibok sa loob nito. Ako naman ay gising, ang aking mga mata ay nakatitig sa bawat transaksyong ilegal ng mga Kastilyo. Natutunan ko ang kanilang mga kahinaan. Ang Grand Pacific ay tila isang matibay na kuta sa paningin ng publiko, ngunit sa loob ito ay kinakain na ng anay ng korupsyon. Ang mga supplier na pinapaboran ni Sofia ay naniningil ng doble, habang ang mga buwis na dapat ay napupunta sa gobyerno ay idinadaan sa mga shell company. Bawat dokumentong hawak ko ay isang piraso ng dinamita na unti-unti kong ikinakabit sa pundasyon ng kanilang imperyo. Sa umaga, nagtatrabaho ako bilang isang hamak na encoder sa isang maliit na pabrika. Ngunit sa gabi, sa ilalim ng liwanag ng isang aandap-andap na bumbilya, ako ang utak sa likod ng Reyes Consulting. Sinimulan ko sa pagtulong sa maliliit na hotel kung paano pababain ang kanilang gastos at itaas ang kalidad ng serbisyo gamit ang mga lihim na sistema ng Grand Pacific, na ako mismo ang nag-obserba noong ako ay naglilinis pa lamang ng kanilang mga kwarto. Isang gabi, lumabas ako sa dalampasigan, bitbit ang isang lumang supot. Sa loob nito ay ang aking lumang uniforme ng Grand Pacific Manila, ang asul na tela na naging saksi sa aking pagkapagod at pang-aapi. Kumuha ako ng ilang tuyong dahon at sinindihan ang isang maliit na apoy. Walang emosyon ang aking mukha habang pinapanood ko ang apoy na kainin ang bawat hiblang na tela. Ang amoy ng nasusunog na plastic mula sa aking lumang name tag ay humalo sa alat ng hangin mula sa dagat. Sa bawat dila ng apoy, ang dating Isabella na yumuyuko sa harap ng mga Kastilyo ay tuluyan ng naging abo. Mula sa abong ito, isang bagong reyna ang isinisilang. Habang nangyayari ito, alam kong hindi tumitigil si Gabriel sa paghahanap. Ayon sa mga balitang nasasagap ko sa internet sa bayan, nag-arkila siya ng mga pribadong investigador, hinalughog ang bawat sulok ng Maynila at bawat ospital sa bansa. Ngunit hindi niya ako mahahanap. Ang isang taong sanay maglinis ng kalat ng iba
ay marunong ding maglinis ng sarili niyang bakas. Naisip ko ang kanyang mga mata, ang pag-aalalang nakita ko sa huling pagkakataon sa ospital. Saglit na kumirot ang aking puso, ngunit mabilis ko itong pinigilan. Ang pag-ibig ay isang lason na magpapahina lamang sa aking kamay. Sa larong ito, kailangan ko ang malamig na luhika, hindi ang mainit na damdamin. Sa gitna ng aking pag-iisa, isang misteryosong email ang dumating sa aking lumang laptop. Mula ito sa isang nagngangalang Mr. X. Handa na ang pondo. Ang iyong plano para sa Reyes International ay aprobado na. Oras na para bumalik sa Makati at kunin ang nararapat para sa iyo. Sino si Mr. X? Hindi ko alam. Ang alam ko lang siya ang nagbigay ng puhunan para sa aking mga unang hakbang sa mundo ng mataas na pananalapi. Marahil ay isa rin siyang biktima ng mga Kastilyo o marahil ay isa lamang siyang oportunista. Hindi mahalaga. Sa mundong ito ang kaaway ng aking kaaway ay aking kaibigan sa ngayon. Tumayo ako at pinagpag ang aking palda. Tumingin ako sa malayo kung saan ang mga ilaw ng barko sa Manila Bay ay tila mga bituin na bumagsak sa dagat. Ang 2 taon ng katahimikan ay tapos na. Kinabukasan ang mga headline sa pahayagan sa bayan ay nagsimulang magbago ang tono. Ang dating matatag na Grand Pacific Manila ay iniulat na nahaharap sa isang malaking krisis sa pananalapi. Ang kanilang mga shares ay bumagsak sa pinakamababang antas sa kasaysayan ng kumpanya. Napangiti ako. Isang ngiting walang init. Ito na ang hudyat. Ang Reyna ay handa nang bumalik. At sa pagkakataong ito, hindi na ako ang maglilinis ng kanilang mga kwarto. Ako na ang bibili ng buong gusali. Ang bawat tibok ng orasan sa loob ng Grand Ballroom ng Makati Diamond Hotel ay tila isang dambuhalang martilyo na bumabaon sa katahimikan. Narito ang mga pinakamakapangyarihang tao sa industriya ng turismo sa Pilipinas. Lahat ay naghihintay para sa pinakamalaking bidding ng dekada, ang pagmamay-ari at pamamahala sa New Manila Bay Convention Center. Isang proyektong kayang magsalba o magpalubog sa isang imperyo. Sa gitnang mesa, nakaupo si Doña Carmen Castillo, suot ang kanyang kulay gintong terno na tila isang baluti. Sa tabi niya ay si Sofia na hindi tumitigil sa pag-aayos ng kanyang mamahaling alahas. Habang nakangisi sa mga reporter, kampante sila. Sa kanilang paningin ang bidding na ito ay isang formalidad na lamang para makuha nila ang tagumpay na magliligtas sa Grand Pacific mula sa bangkarote. Sigurado na tayo rito, Lola. Bulong ni Sofia na sapat na para marinig ng mga nasa paligid. Sino pa ba ang may lakas ng loob na tapatan ng alok ng mga Kastilyo? Wala na ang mga hamak na langaw na sumusubok umangat. Ngunit sa isang sandali, ang malalaking pintong gawa sa mahogany ay bumukas. Ang hangin sa loob ng silid ay tila nagbago ang direksyon. Ang bawat bagsak ng takong ng isang babae sa makintab na marmol ay lumilikha ng isang awtoridad na hindi matatanggihan. Ang tunog na yon ay hindi mabilis, hindi rin mabagal, ito ay selyado ng tiwala sa sarili. Lahat ng mata ay napalingon. Isang babaeng nakasuot ng isang simpleng puting suit, ang buhok ay maingat na nakapusod, at ang mukha ay walang bakas ng kahit anong emosyon. Sa kanyang likuran ay 3 mga abogado at isang assistant na may bitbit na itim na briefcase. Nabitawan ni Sofia ang kanyang baso ng champagne na lumikha ng isang basag na tunog sa sahig. Namuti ang mukha ni Doña Carmen. Hindi maaari, bulong ng matanda. Dire-diretsong naglakad ang babae patungo sa harapan, hindi man lamang tinitingnan ang mesa ng mga Kastilyo. Ang kanyang bawat galaw ay pinong-pino kasing talim ng isang mading guhit ng tinta sa papel. Tumigil siya sa tapat ng podium at lumingon ng bahagya. Isabella, yang nauutal na tawag ni Sofia. Anong ginagawa mo rito? Paano? Paano ka nakapasok sa lugar na ito, guard? Palabasin ang babaeng ito. Isa lang siyang magnanakaw na maid. Hindi kumurap si Isabella. Tiningnan niya si Sofia nang diretso, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng kailaliman ng dagat. Ang pangalan ko ay Isabella Reyes, ang Chief Executive Officer ng Reyes International. At narito ako para sa bidding na ito. Isang bulong-bulungan ang bumalot sa buong ballroom. Ang mga camera ay nagsimulang mag-flash na katuon lahat sa babaeng dating itinuring na dumi, ngunit ngayon ay nagbabalik bilang isang higante. CEO, tawa ni Sofia bagaman halata ang panginginig sa kanyang tinig.
Saan ka kumuha ng pera? Kanino ka nagbenta ng katawan para makarating dito? Hindi mo kami maloloko, Isabela. Alam namin kung sino ka. Nanatiling kalmado si Isabela. Inayos niya ang kanyang mikropono, ang tunog ng kanyang boses ay umalingaw-ngaw ng malinaw at buo. Ang nakaraan ko ay hindi lihim, Sofia. Ngunit ang hinaharap mo ay isang malaking katanungan. Madam Chairman, narito ang aming bid. Inilapag ng kanyang assistant ang isang folder sa harap ng mga hurado. Habang binabasa ng panel ang nilalaman nito, ang katahimikan ay naging nakakabingi. Si Doña Carmen ay tila hirap ng huminga, ang kanyang kamay ay nakahawak ng mahigpit sa kanyang tungkod. Ang bidang Castillo International ay 500 milyong piso, panimula ng chairman. Ngunit, ang Reyes International ay nag-aalok ng 800 milyong piso kasama ang isang komprehensibong plano para sa rehabilitasyon ng mga komunidad sa paligid ng Manila Bay. Isang malakas na singhasing ng pagkagulat ang narinig mula sa madla. Tinalo ni Isabela ang mga Kastilyo ng higit pa sa inaasahan ng sinuman. Hindi lamang ito pera, ito ay isang estratehikong pag-atake sa kredibilidad ng mga Kastilyo. Tumayo si Sofia, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Imposible, mandaraya ka. Saan galing ang perang iyan? Lola, gawin mo ang paraan. Hinarap sila ni Isabela sa huling pagkakataon bago siya bumaba sa podium. Ang pera ay galing sa katapatan at talino, 2 bagay na wala sa inyong pamilya. Doña Carmen, sinabi ko sa inyo 2 taon na ang nakakalipas pagbabayaran ko ang lahat ng may interes. Ito pa lamang ang paunang bayad. Sa gilid ng pinto nakatayo ang isang lalaki na kanina pa pinapanood ang bawat eksena. Si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Isabela, puno ng hindi maipaliwanag na sakit, pangungulila at paghanga. Nagtama ang kanilang mga paningin. Mabilis na lumakad si Isabela palabas ng ballroom, ang kanyang mga abogado ay nakasunod sa kanya na parang isang hukbo. Ngunit bago siya makarating sa kanyang sasakyan, isang kamay ang humawak sa kanyang braso. Isang haplos na pamilyar, isang haplos na minsan ay naging kanlungan niya. Isabela, ang tinig ni Gabriel ay basag, tila isang luma at sirang plaka. Ikaw nga ba talaga iyan? Dahan-dahang inalis ni Isabela ang kamay ni Gabriel mula sa kanyang suit. Hindi siya lumingon, nang buo ang kanyang profile ay kasing tigas ng marmol sa ilalim ng ilaw ng buwan sa Makati. Sino ang tinutukoy mo, Mr. Castillo? Ang kanyang boses ay walang bahid ng emotion. Dahil ang Isabela na kilala mo ay matagal nang pinatay ng pamilya mo sa loob ng isang silid sa Grand Pacific. Ang nasa harap mo ngayon ay ang babaeng tatapos sa inyong lahat. Pumasok si Isabela sa loob ng kanyang itim na sasakyan at mabilis itong umandar. Iniiwan si Gabriel na nakatayo sa gitna ng usok at ingay ng lungsod. Ang opisina ko sa itaas na palapag ng Reyes Tower ay selyado ng salamin na hindi tinatablan ng ingay ng Makati. Ngunit ang presensya ng lalaking nakatayo sa harap ng aking mesa ay tila isang bagyong pilit na nagigiba sa aking katahimikan. Si Gabriel, bakas sa kanyang mukha ang 2 taon ng paghahanap, ang pagod at ang isang uri ng pag-aalala na dati ay nagpapalambot sa aking puso. Ngunit ang Isabela na nasa harap niya ngayon ay hindi na ang babaeng humihingi ng paumanhin sa bawat pagkakamali. Isabela, please stop this. Ang boses ni Gabriel ay puno ng pait. Hindi ko alam kung paano ka nakarating dito o kung sinong makapangyarihang tao ang gumagamit sa iyo para gantihan ang pamilya ko. But this isn't you. Hindi ka ganito katuso. You are a victim, Isabela. Hayaan mong tulungan kita. Isang maikli at malamig na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Inayos ko ang aking mamahaling fountain pen sa ibabaw ng mesa, tinitiyak na pantay ang pagkakalagay nito. Isang biktima. Tiningnan ko siya ng diretso, ang aking tingin ay tila isang talim na sumusuri sa kanyang kaluluwa. Iyan ang malaking pagkakamali niyo ni Doña Carmen. Ang akala niyo ang isang taong galing sa ibaba ay mananatiling nakatingala sa inyo habang buhay. Gabriel, walang gumagamit sa akin. Ako ang gumagamit sa lahat ng barahan na iniwan niyo sa akin nang itapon niyo ako na parang basura. But the money, Isabela, ang Reyes International, imposibleng na itayo mo ito ng mag-isa, giit niya humahakbang palapit. Sabihin mo sa akin sino ang nasa likod mo. Is it the Elizaldes, ang karibal namin sa negosyo?
Gagamitin ka lang nila at pagkatapos itatapon ka rin nila gaya ng ginawa ng lola ko. Tumayo ako, ang aking tindig ay matuwid at puno ng awtoridad. Ang kaibahan, Gabriel, ay alam ko na ngayon ang halaga ko. Hindi ako naghahanap ng tagapagligtas. Ang kailangan ko ay katarungan. At ang katarungang iyon ay hindi nanggagaling sa emotion, kundi sa mga dokumento sa stocks at sa bawat pagkakamaling ginawa ng Grand Pacific sa loob ng 10 taon. Kinuha ko ang isang maliit na notepad at mabilis na nagsulat. Pinunit ko ang papel at iniabot ito sa kanya. Ano ito? Tanong niya, nakakunot ang noo. Iyan ang bill para sa 10 minuto ng oras ko na sinayang mo sa pakikipag-usap tungkol sa nakaraan. Malamig kong sagot. Ang presyo ng bawat segundo ko ay katumbas na ng isang gabi sa presidential suite ng hotel nyo. Huwag kang mag-alala, maaari mong ipadala ang tseke sa aking secretary. Ang makitang ang lalaking dating tinitingala ko bilang mundo ay naging isang hamak na kliyenteng nag-aaksaya lamang ng aking panahon. Ang sakit na nakita ko sa kanyang mga mata ay hindi nagbigay sa akin ng lungkot, kundi ng isang uri ng kapayapaan. Nabalik lamang ang aking atensyon nang bumukas ang pinto at pumasok ang aking assistant mukhang balisa. Ma'am, nasa lobby po si Miss Sofia. Gumagawa po siya ng eksena sa harap ng mga reporters at ng mga staff natin. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa aking mukha. Eksakto. Mukhang hindi makapaghintay ang pinsan mo na ipakita ang tunay niyang kulay, Gabriel. Sumunod ka sa akin para makita mo kung paano ko tatapusin ang dramang sinimulan niya. Pagdating namin sa lobby, ang tinig ni Sofia ay nangingibabaw matinis at puno ng pangungutya. Huwag kayong paluloko sa babaeng iyan, CEO yan. Naglilinis lang iyan ng banyo sa Grand Pacific noon, magnanakaw iyan. Isang hamak na maid na umakyat sa kama ng kung sinong mayamang matanda para lang magkaroon ng pera. Ang mga empleyado ko ay tahimik, ang ilan ay nagbubulungan. Ang mga security guards ay handa ng kumilos, ngunit itinaas ko ang aking kamay upang pigilan sila. Naglakad ako patungo sa gitna ng lobby kung saan nakatayo si Sofia na tila isang baliw na nawalan ng kontrol. Sofia, ang boses ko ay kalmado, halos pabulong, ngunit narinig ng lahat dahil sa katahimikang biglang namayani. Ang pagsigaw mo rito ay hindi magpapabago sa katotohanang ang kumpanya mo ay nalulubog sa utang at ang pagbanggit mo sa nakaraan ko bilang maid, hindi ko ikinahihiya iyon dahil ang isang maid na marunong magmasid ay mas mapanganib kaysa sa isang heredera na walang alam kundi magwaldas ng pera. Lumapit ako sa kanya, sapat na para maramdaman niya ang lamig ng aking presensya. Gusto mong pag-usapan ang nakaraan? Sige. Pag-usapan natin ang tungkol sa mga peking invoice na pinipirmahan mo sa Grand Pacific para pambayad sa iyong mga luho sa Paris. May kopya ako ng lahat ng iyon, Sofa. Gusto mo bang ilabas ko rito sa harap ng mga camera? Namutla si Sofia. Ang kanyang mapang-aping mukha ay biglang napalitan ng takot. Ang kanyang panginginig ay naging hudyat ng kanyang pagkatalo. Umalis ka na, sabi ko nang walang galit, tanging pagkasuklam lamang. Bago ko pa maisipang tawagan ang mga auditor na kanina pa naghihintay ng aking go signal. Umalis si Sofia na halos madapa sa kanyang sariling sapatos. Tiningnan ko si Gabriel na nakatayo sa gilid, hindi makapagsalita. Ang kanyang maling akala na ako ay isang biktimang kailangang iligtas ay tuluyan ng gumuho. Bumalik ako sa aking opisina, ngunit bago matapos ang araw, isang mensahe ang dumating sa aking private line. Isang litrato. Sa litrato makikita ako habang nakikipagkamali sa ulo ng pamilyang Elizalde, ang pinakmortal na kaaway ng mga Kastilyo. Ang caption ay simple lamang, ang laro ay nagsisimula na. Siguraduhin mong hindi ka mahuhulog sa sarili mong bitag. Alam kong ang litratong ito ay kasalukuyan ng tinitingnan ni Doña Carmen. Ang digmaan ay hindi na lamang tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol na sa kung sino ang mas mabilis na makakagat bago pa man maisara ang bitag. Ang ballroom ng Grand Pacific ay muling binalot ng kintab ng mga dambuhalang chandelier, ngunit sa ilalim ng liwanag na iyon ay ang amoy ng desperasyon na pilit itinatago ng mamahaling pabango. Isang charity gala para sa mga batang lansangan iyon, ang opisyal na dahilan ng pagtitipong ito. Ngunit alam ko ang katotohanan.
Ito ay isang bitag na sadyang inihanda ni Sofia at Doña Carmen upang bawiin ang kanilang dangal sa harap ng mga pinakamataas na tao sa lipunan. Inayos ko ang aking itim na gown na gawa sa seda. Wala itong kahit anong dekorasyon, tanging ang bagsak ng tela na tila gabi na bumabalot sa aking katawan. Habang naglalakad ako papasok sa ballroom, ang tunog ng aking bawat hakbang ay tila isang babala. Hindi ako pumunta rito bilang panauhin. Pumunta ako rito bilang isang saksi sa kanilang sariling pagbagsak. Isabella, akala ko ay hindi ka na darating. Bati ni Sofia, ang kanyang boses ay puno ng peking tamis na tila asukal na may halong lason. Nakasuot siya ng pulang gown na masyadong marangya, tila pilit na sumisigaw ng kapangyarihan na wala na sa kanya. Dahil ang isang tulad mo hindi ba dapat ay mas komportable sa likod ng bahay kaysa sa gitna ng ganitong karangyaan? Ang ungkumpas ng mundo ay mabilis, Sofia. Mahinahon kong sagot habang tumatanggap ng isang baso ng red wine mula sa waiter. Minsan ang nasa likod ng bahay siya na ang nagmamay-ari ng buong lupain. Kumusta ang mga accounts nyo, balita ko? Ay abala ang mga abogado nyo sa pag-aayos ng mga gusot sa bangko. Namula ang kanyang mukha ngunit pinilit niyang tumawa. Huwag kang masyadong kampante. Dahil ngayong gabi ipapakita namin sa lahat kung sino ka talaga. Nagsimula ang programa. Umakyat si Sofia sa entablado, ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwari habang nagsasalita tungkol sa pagtulong sa mahihirap. Ang tunay na kabutihan anya habang nakatingin sa akin ay ang malaman kung saan ka nanggaling at manatiling mapagkumbaba. May isang special guest tayo ngayong gabi, isang babaeng nanggaling sa hirap at ngayon ay nagpapanggap na reyna. Isabella, bakit hindi ka umakyat dito at ikwento sa amin kung paano mo nakuha ang lahat ng meron ka ngayon? Ang lahat ng mata ay lumingon sa akin. Ang bulungan ay tila isang mabilis na agos ng tubig. Ito ang kanilang plano, ang hiyain ako sa harap ng lahat sa pamamagitan ng pagpapaalala sa aking nakaraan bilang isang katulong. Tumayo ako ng dahan-dahan. Walang kaba sa aking dibdib, tanging ang malamig na kalkulasyon ng isang mangangaso. Naglakad ako patungo sa entablado, ang bawat hakbang ko ay selyado ng dignidad na hindi kayang bilhin ng kanilang pera. Salamat, Sofia. Panimula ko nang hawakan ko ang mikropono. Tama ka. Ang pag-alam sa pinanggalingan ay mahalaga. Nanggaling ako sa pagtatrabaho rito sa hotel na ito. Nakita ko ang lahat, ang hirap ng mga manggagawa, ang dumi sa mga sulok, at ang mas malaking dumi na itinatago sa loob ng mga opisina ng mga kastilyo. Tumigil ako at tinitigan ang bawat isa sa kanila. Ngunit dahil charity event ito, pag-usapan natin ang pera. Ang pondong kinokolekta nyo ngayong gabi para sa mga bata. Sofia, bakit ang account number na nakalagay sa mga brochures ay hindi sa foundation, kundi sa isang pribadong trust fund sa Cayman Islands? Ang trust fund na ginagamit mo pambayad sa mga utang mo sa sugal at sa mga designer bags mo. Ang katahimikan ay naging nakakabingi. Ang tunog ng pagbagsak ng isang tinidor sa sahig ay tila isang pagsabog. Ano ang sinasabi mo? Sigaw ni Sofia. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Sinungaling ka, Lola, paalisin siya. Hindi na kailangan, sabi ko habang itinuturo ang pinto. Dahil inimbitahan ko na ang mga external auditors at ang mga kinatawan ng Securities and Exchange Commission. Narito sila para suriin ang charity nyo. Sa pagkakataong iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang isang grupo ng mga taong naka-uniforme ng gobyerno. Ang mga bisita ay nagsimulang magkagulo, ang ilan ay mabilis na lumabas dahil sa takot na madamay sa iskandalo. Kinuha ko ang aking baso ng alak sa ibabaw ng podium at uminom ng dahan-dahan habang pinapanood si Sofia na manginig sa takot sa tabi ko. Ang katahimikan sa gitna ng kanilang gulo. Ang mapait na lasa ng wine ay tila naging matamis sa aking dila. Lola, wala na ang pera sa trust fund, binawi na ng bangko ang lahat. Sigaw ni Sofia habang nakatingin sa kanyang telepono, ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. Si Doña Carmen na kanina pa nakaupo sa gitna ay biglang napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang rebultong unti-unting nagkakadurog-durog. Tumingin ako kay Gabriel na nasa malayo. Ang kanyang mukha ay puno ng pait. Alam niya na ang pagbagsak na ito ay simula pa lamang.
Bumaba ako sa entablado, hindi man lamang nililingon ang naghihikahos na si Sofia. Habang naglalakad ako palabas ang bawat chandelier sa ballroom ay tila nawalan ng ningning sa aking paningin. Ang imperyong binuo sa kasinungalingan ay nagsisimula ng gumuho at ang tunog ng bawat pagkabasag nito ay isang himig ng tagumpay sa aking pandinig. Ang bawat pahina ng dokumentong hawak ni Gabriel sa loob ng kanyang madilim na silid-aklatan ay tila isang matalim na kutsilyo na humahati sa kanyang pagkatao. Ang mga lihim na records ng St. Jude Hospital, 2 taon na ang nakalipas, ay malinaw hindi kusa ang pag-alis ni Isabela. Ang bawat pirma sa waiver, ang bawat desisyon ng mga doktor, at ang biglaang pagkawala ng pangalan ni Miguel sa listahan ng mga ooperahan, ay lahat ay may iisang bakas ang pirma ng kanyang sariling lola, si Doña Carmen Castillo. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila naging malapot at mahirap hingahin. Sa bawat segundo ng pagbabasa ni Gabriel, ang kanyang paggalang sa pamilyang nagpalaki sa kanya ay unti-unting naglalaho na papalitan ng isang malalim at malamig na puot. Tumayo si Gabriel at tinungo ang kwarto ng kanyang lola. Doon nakahiga si Doña Carmen, nakakabit sa mga monitor ng puso. Ang mukha ay tila isang tuyong dahon sa gitna ng mga puting unan. Bakit lola ke? Ang boses ni Gabriel ay mababa ngunit puno ng pait. Bakit kailangang dumanas ni Isabela ng ganitong uri ng kalupitan? Pinaglaruan niyo ang buhay ng kapatid niya para lamang sa inyong pride. Dahan-dahang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang tingin. Ginawa ko ang lahat para sa pamilyang ito, Gabriel. Ang isang tulad ni Isabela ay isang mantsa sa pangalan ng mga Castillo. Isang sakripisyo lang ang ginawa ko para sa iyong kinabukasan. Ang kinabukasan ko ay hindi dapat itinayo sa ibabaw ng bangkay ng dangal ng ibang tao. Sagot ni Gabriel habang inilalapag ang mga dokumento sa kama nito. Mula sa araw na ito, hindi na ako ang apo na susunod sa bawat utos nyo. Ang utang na loob ko sa inyo ay tapos na sa sandaling ito. Lumabas si Gabriel sa mansyon ng hindi lumilingon. Ang kanyang bawat hakbang sa hardin ay tila pagtakas mula sa isang bilangguan. Tinawagan niya ang numerong matagal na niyang iniingatan, ang private line ni Isabela. Nagkita kami sa isang tahimik na restaurant sa itaas na palapag ng isang hotel sa Taguig, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga hiyas na naglalaban sa dilim. Nakaupo ako roon, tinitingnan ang aking refleksyon sa baso ng tubig nang dumating siya. Isabela, patawarin mo ako. Panimula ni Gabriel bago pa man siya makaupo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ang uri ng pagsisisi na dati ay sapat na para patawarin ko siya. Nalaman ko na ang lahat. Ang ginawa ni Lola, ang tungkol kay Miguel. Wala akong alam, Isabela. Maniwala ka. Tumingin ako sa kanya ng walang kaba, walang luhang namuo sa aking mga mata. Ang sorry ay para sa mga mahihina, Gabriel. Ang salitang iyan ay hindi makakapagbalik ng 2 taon na nawala sa akin at sa kapatid ko. Hindi niyan maibabalik ang bawat gabing hindi ako nakatulog dahil sa takot na mamatay si Miguel sa harap ko. Gusto kong bumawi. Giit ni Gabriel, kinuha niya ang isang maliit na gintong susi mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa mesa. Iyan ang susi sa personal na vault ni Lola sa Grand Pacific. Doon nakatago ang lahat ng orihinal na kasunduan, ang mga lihim na account, at ang mga dokumentong magpapatunay sa bawat illegal na transaksyon ng mga Castillo. Gamitin mo yan. Tapusin mo ang sinimulan mo. Tiningnan ko ang susi. Ang sandali na ang mismong tagapagmana ng aking kaaway ay siyang nag-abot ng sandata para sa kanilang sariling pagbagsak. Ngunit hindi ko ito kinuha ng mabilis. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ko. Dahil ang katarungan ay mas mahalaga kaysa sa apelyido, sagot niya. At dahil kahit anong mangyari, gusto kong malaman mo na hindi ako naging bahagi ng kanilang kasamaan. Ang gusto ko ay resulta, Gabriel. Hindi ko kailangan ng iyong awa, sabi ko habang dahan-dahang kinukuha ang susi. Ang lamig ng metal sa aking palad ay tila isang pangako ng paparating na unos. Kung gagawin natin ito walang balikan, sisirain ko ang Grand Pacific. Sisirain ko ang pangalan nyo. Handa ako ang kanyang boses ay puno ng paninindigan. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, ang aking telepono ay biglang umalingaw-ngaw. Isang tawag mula sa driver ni Miguel. Pagkasagot ko ang boses sa kabilang linya,
ay hindi ang kay Mang Nestor, kundi ang isang boses na kasing talim ng yelo. Miss Reyes, napakaganda ng inyong gabi sa Taguig. Ngunit ang kapatid niyo mukhang mas gusto niya ang aming kumpanya rito sa loob ng sasakyan. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Ang aking kamay ay mahigpit na humawak sa gilid ng mesa. Sino ito niyong aking boses ay naging isang pabulong na banta. Isang kaibigan mula sa nakaraan. Mayroon kang 30 minuto para dalhin ang USB at ang susi sa lumang warehouse sa Pier 4. Huwag kang tatawag ng pulis, Isabella. Isang maling galaw at ang bagong puso ni Miguel ay hihinto sa pagtibok sa gitna ng kalsada. Naputol ang tawag. Tumingin ako kay Gabriel, ang aming mga mata ay nagtagpo sa isang matinding tension. Anong nangyari? Tanong niya. Si Miguel ang tanging nasabi ko. Ang lahat ng aking plano, ang aking kapangyarihan bilang CEO ay biglang naglaho. Ang natira na lamang ay ang isang ate na handang pumatay para sa kanyang kapatid. Ang akala nila ay nahanap na nila ang aking kahinaan. Sa bawat segundo ng pagtakbo ng sasakyan patungo sa Pier 4, hindi takot ang nananalaytay sa aking mga ugat, kundi isang malamig at purong pot. Ang paghawak nila kay Miguel ay ang huling pagkakamaling gagawin nila. Hindi nila alam ang isang leon ay mas mapanganib kapag ang kanyang kawan ang tinatangka ang saktan. Hindi ako iiyak. Hindi ako magsusumamo. Ngayong gabi ipakikita ko sa kanila kung anong uri ng halimaw ang nilikha nila. Isabella, let me call my contacts in the police. This is kidnapping, Mabate. Mabilis na sabi ni Gabriel habang hawak ang manibela. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa kalsada at sa aking mukha. Hindi, Gabriel, ang pagkiutamthata. Ang boses ko ay matigas pa sa asero. Ang pulis ay may mga protocol. Ang mga kastilyo ay may mga connection. Sa oras na mamagitan ng batas, gagamitin lang iyan ni Sofia para baligtarin ang sitwasyon. I will handle this my way. But they have guns, Isabella. It's Sofia. She's desperate and unstable. Exactly. Ang taong desperado ay madaling magkamali. At ang pagkakamaling iyon ang gagamitin ko para ibaon siya sa limot. Pagdating namin sa Pier 4, ang amoy ng kalawang alat ng dagat at bulok na langis ay sumalubong sa amin. Ang paligid ay madilim, tanging ang aandap-andap na ilaw mula sa malalayong poste ang nagbibigay ng anino sa mga dambuhalang container van. Inihinto ni Gabriel ang sasakyan sa tago at mabilis kaming bumaba. Stay back, Gabriel. Kapag nakita ka nila lalong magiging magulo, utos ko. Naglakad ako ng mag-isa patungo sa gitna ng lumang warehouse. Ang bawat tunog ng aking sapatos sa semento ay tila isang babala na umuulit sa katahimikan. Sa dulo sa ilalim ng isang nag-iisang bumbilya, nakita ko si Miguel. Nakatali siya sa isang silya, may busal ang bibig ngunit gising ang kanyang mga mata. Sa tabi niya hawak ang isang baril na tila hindi niya alam kung paano gamitin ng tama ay si Sofia. Nandito na ang ating bida. Sigaw ni Sofia, ang kanyang tawa ay matinis at may bahid ng pagkabaliw. Ilabas mo ang USB, Isabella. Ibigay mo sa akin ang susi. Ngayon din, hindi ako huminto hanggat hindi ako nakakarating sa distansyang 10 hakbang mula sa kanya. Tiningnan ko si Miguel. Maayos siya. Pagkatapos ay ibinaling ko ang aking tingin kay Sofia. Isang tingin na puno ng pangungutya. You look pathetic, Sofia, malamig kong sabi. Ang isang kastilyo narito sa gitna ng basura, humahawak ng baril dahil hindi kayang lumaban ng tapat sa boardroom. Mas lalo mong pinapatunayan na wala kang silbi sa kumpanya nyo. Shut up, isang salita mo pa at papuputukin ko ito sa kapatid mo. Nanginginig ang kamay ni Sofia. Ibigay mo sa akin ang lahat ng ebidensya. I want my life back. I want my money back. Ang buhay mo ay matagal nang tapos, Sofia. Simula pa noong nagnakaw ka sa sarili mong pamilya, dahan-dahan kong kinuha ang USB mula sa aking bulsa at itinaas ito. Gusto mo ito? Sige. Pero bago iyan, aminin mo sa harap ko. Sabihin mo kung paano nyo pinagtulungang sirain ang buhay ko 2 taon na ang nakalipas. Sabihin mo kung paano nyo pinaglaruan ang operasyon ni Miguel. Oo, ginawa namin yon dahil basura ka lang. Sigaw ni Sofia, ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit. Ako ang naglagay ng kwintas sa gamit mo. Ako ang nag-utos sa mga doktor na ihinto ang operasyon.
At ang lola tuwang-tuwa siya, dahil pareho kaming diring-diri sa'yo. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sa aking kabilang kamay, dahan-dahan kong inilabas ang aking telepono. Ang screen nito ay maliwanag. Salamat sa pag-amin, Sofia. Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Napanood ka ng 50,000 tao sa aking live stream. At kasama na roon ang Securities and Exchange Commission at ang buong Board of Directors ng Grand Pacific. Namutla si Sofia. Ang kanyang baril ay dahan-dahang bumaba. Ano hindi mo magagawa ito? Bago pa man siya makakilos. Mabilis akong humakbang palapit. Ang aking palad ay lumipad ng buong lakas at tumama sa kanyang pisngi. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong warehouse, isang matalim na tunog ng paghuhukom. Iyan ay para sa bawat luhang pinigilan ko, sabi ko habang tinitingnan siyang matumba sa sahig. At iyan ay para sa kapatid ko. Biglang lumabas si Gabriel mula sa dilim at mabilis na kinalagan si Miguel. Niyakap ko ang aking kapatid, ang init ng kanyang katawan ay nagpabalik sa akin sa katotohanan. Ngunit bago pa man kami makaalis, isang hagulgol ng tawa ang narinig mula kay Sofia na nakadapa sa sahig. Akala mo ba panalo ka na, Isabela? Tumingala siya, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at may dugo sa kanyang labi. Akala mo ba ang pagnanakaw ko ang pinakamalalang sekreto ng pamilyang ito? Wala na akong pakialam sa inyo, Sofia. Sabi ko nang hindi siya nililingon. Dapat kang magkaroon ng pakialam. Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng lason. Hindi ako ang pumatay sa tatay mo, Isabela. Ang aksidenteng pumatay sa kanya 10 taon na ang nakalilipas. Hindi iyon aksidente. Ang lola ni Gabriel ang may gawa. Pinatay niya ang tatay mo dahil nalaman niya ang tungkol sa panloloko ng mga Kastilyo sa lupain niyo sa Batangas. We owned you even before you became our maid. Napatigil ako. Ang hangin sa paligid ay tila nawala. Tiningnan ko si Gabriel at nakita ko ang parehong gulat at takot sa kanyang mga mata. Ang tunog ng mga sirena ng pulis sa malayo ay nagsimulang lumakas, ngunit ang tanging naririnig ko ay ang mabilis at marahas na tibok ng aking sariling puso. Ang digmaang ito ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. Ang bawat salitang binitawan ni Sofia sa loob ng madilim na warehouse ay tila mga talsik ng asido na tumutunaw sa huling hibla ng aking pagtitimpe. Ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng aking ama 10 taon na ang nakalilipas ay hindi isang sugat na muling bumukas. Ito ay isang apoy na tumupok sa lahat ng natitirang emosyon sa aking puso. Hindi ako umiyak. Ang mga luha ay para sa mga taong tumatanggap ng pagkatalo. Ang isang Reyes ay hindi natatalo. Kami ay naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang maningil. Isabela, maniwala ka, wala akong alam. Ang boses ni Gabriel ay nangangatog habang pilit niyang hinahawakan ang aking balikat sa gitna ng kaguluhan ng mga pulis na dumating upang arestuhin si Sofia. Inalis ko ang kanyang kamay nang walang pag-aalinlangan. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, wala na akong nakitang Gabriel. Ang nakita ko na lamang ay ang dugo ng aking ama na nasa kanyang apelyido. Ang kawalan ng malay ay hindi katumbas ng kawalan ng kasalanan, Gabriel. Ang marangyang buhay na tinamasa mo ay itinayo sa ibabaw ng bangkay ng tatay ko. Mula sa sandaling ito, ang bawat Kastilyo ay kaaway ko. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Isinakay ko si Miguel sa aking sasakyan at mabilis kaming umalis. Sa loob ng sumunod na 48 oras, hindi ako natulog. Ang aking opisina sa Reyes International ay naging isang war room. Ang bawat dokumentong nakuha ko mula sa USB at ang susi ni Gabriel ay inilatag ko sa harap ng aking mga pinakamagaling na financial analysts at lawyers. Ang epekto ng aking live stream ay tila isang tsunami na humampas sa Makati. Ang video ni Sofia na umaamin sa kanyang mga krimen ay napanood na ng milyon-milyong tao. Sa pagbukas ng stock market kinabukasan, ang presyo ng bawat share ng Castillo International Hotels ay bumagsak na parang batong itinapon sa bangin. Ma'am, nagsisimula na ang bank run, ulat ng aking assistant. Ang mga investors ng Grand Pacific ay nagkakagulo na sa labas ng kanilang main office. Binabawi na nila ang lahat ng kanilang puhunan. Ang mga supplier ay tumigil na rin sa pagpapadala ng mga kailangan ng hotel. Magaling, sabi ko habang nakatitig sa malalaking screen
na nagpapakita ng pulang numero ng kanilang pagbagsak. Ngayon simulan na ang pagbili. Bilhin niyo ang lahat ng utang ng mga kastilyo mula sa mga bangko. Gusto ko bago lumubog ang araw ako na ang may-ari ng bawat sentimong utang nila. Ang makitang ang dambuhalang imperyo na minsang yumapak sa aking pagkatao ay unti-unti nang nagkakapira-piraso sa aking mga palad. Habang ang publiko ay abala sa iskandalo, ako naman ay tahimik na kinakain ang kanilang pundasyon. Ang bawat pirma ko sa mga buyout documents ay tila isang huling hatol sa pamilyang pumatay sa aking ama. Sa kabilang panig ng lungsod ang Grand Pacific ay tila isang barkong lumulubog. Ang mga ilaw sa kanilang lobby ay unti-unting namamatay dahil wala nang pambayad sa kuryente. Ang mga empleyado ay isa-isang umaalis. Sa gitna ng kadiliman ng kanilang opisina, si Doña Carmen ay mag-isang nakaupo, pinapanood ang pagguho ng kanyang binuong kaharian. Pumasok ako sa kanyang opisina nang walang katok. Ang tunog ng aking sapatos ay umalingaw-ngaw sa malawak at bakanting silid. Tumingala ang matanda, ang kanyang mga mata ay wala na ang dating ningning ng kapangyarihan. Tanging takot at pagkamuhi na lamang ang natira. Narito ka na ba para tapusin ako? Ang kanyang boses ay tila isang kalansing ng tuyong dahon. Hindi ko na kailangang gawin iyon, Doña Carmen. Sabi ko habang inilalapag ang huling foreclosure notice sa kanyang mesa. Tinapos niyo na ang sarili niyo noong huling beses niyo akong minaliit. Pagmamay-ari ko na ang Grand Pacific. Pagmamay-ari ko na ang bawat lupain niyo sa Batangas. Wala na kayong matitirhan simula bukas. Nanginig ang kanyang kamay nang tangkain niyang abutin ang papel. Ang pamilya ko, ang dangal namin. Ang dangal niyo ay kasing pula ng dugo ng tatay ko, malamig kong putol sa kanya. Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo ipapakulong agad. Gusto ko munang makita niyo kung paano ko gagawing tahanan ng mga mahihirap ang mansyong itinayo niyo sa nakaw na yaman. Tumayo ako at naglakad patungo sa pinto, ngunit bago ako makalabas, isang tawag mula sa aking secretary ang humarang sa akin. Ma'am, may balita po mula sa ospital. Si Doña Carmen, ayon sa kanyang mga doktor, meron siyang malalang sakit sa puso na nangangailangan ng agarang operasyon. At ang tanging ospital na may kagamitan para sa bihirang procedure na ito ay ang St. Jude Heart Institute, ang ospital na binili niyo na rin noong isang linggo. Napatigil ako. Lumingon ako kay Doña Carmen na ngayon ay hirap ng huminga, ang kanyang mukha ay nawawalan na ng kulay. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang tadhana ay may kakaibang paraan ng paglalaro. Ang buhay ng babaeng sumira sa puso ng aking kapatid ay nakadepende na ngayon sa aking isang salita. Isabella. Ang kanyang pagmamakaawa ay halos hindi na marinig. Huminga ako ng malalim, ang aking puso ay nananatiling bato. Ang cliffhanger ng gabing ito ay hindi tungkol sa kung mamamatay siya o hindi. Ito ay tungkol sa kung anong presyo ang sisingilin ko kapalit ng kanyang huling hininga. Ang St. Jude Heart Institute ay napalilibutan ng mga reporter at mga taong nag-aabang sa pagbagsak ng huling haligi ng pamilyang Castillo. Sa loob ng ICU, ang tunog ng bawat pintig ng monitor ay tila isang timer ng bomba na malapit ng sumabog. Si Doña Carmen ay nakaratay, ang kanyang buhay ay nakadepende na lamang sa isang makinang kailangan ng espesyal na access code na nasa ilalim ng aking control. Tumayo ako sa harap ng glass partition, pinapanood ang bawat paggalaw ng mga doktor na hirap sa pag-stabilize sa kanya. Ang aking mukha ay walang emosyon, kasing tigas ng semento. Sa likuran ko nararamdaman ko ang presensya ni Gabriel. Hindi na siya ang taong nakilala ko noon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, ngunit mayroon ding uri ng pagtanggap sa katotohanan. Isabella, mahina niyang tawag. Kahit anong kasamaan ang ginawa niya, siya pa rin ang lola ko. I am not asking you to forgive her. I am asking you to be better than her. Huwag mong hayaang mamatay ang konsensya mo sa loob ng kwartong iyan. Humarap ako sa kanya. Ang mga ilaw ng hallway ay sumasalamin sa aking mga mata, nagbibigay ng isang mapanganib na ningning. Ang konsensya ko ay wala sa kwartong iyan, Gabriel. Ito ay nasa hustisya. Kung ililigtas ko siya ngayon, hindi ito dahil sa awa. Ililigtas ko siya dahil gusto kong masaksihan niya ang bawat araw ng kanyang buhay na wala siyang kapangyarihan. Gusto kong mabuhay siya sa mundong ako ang nagpapatakbo.
Lumapit ako sa nurse station at ibinigay ang authorization code para sa operasyon. Ipagpatuloy nyo, gawin nyo ang lahat para mabuhay siya. Habang isinasagawa ang operasyon, lumabas ako ng ospital. Ang hangin ng gabi ay malamig, ngunit ang init ng aking tagumpay ay mas matindi. Sa labas hinarap ko ang mga media. Ang bawat camera ay nakatutok sa akin. Ang Castillo International ay formal nang dumaan sa foreclosure. Deklarasyon ko sa harap ng mikropono. Simula bukas ang bawat ari-arian ay ililipat sa ilalim ng Reyes International. Ngunit hindi ito para sa akin. Ang lahat ng kikitain ng mga hotel na ito ay mapupunta sa isang fund para sa mga batang tulad ni Miguel na nangangailangan ng medical na tulong at para sa mga manggagawang dating inapakan ng sistemang Castillo. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Sa wakas ang hustisyang matagal kong hinangad ay naging realidad. Ngunit ang aking paningin ay tumigil sa isang anino sa labas ng gusali. Si Sofia, ang babaeng minsang humawak ng baril sa akin, ay nakatayo sa ilalim ng ulan, mukhang pulubi nakatingin sa akin nang may halong puot at pagkatalo. Nilapitan ko siya. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mamahaling damit ay marumi na. Tingnan mo ang paligid mo, Sofia, sabi ko. Ang lahat ng pinagmalaki mo ay wala na. Hindi ka nanalo dahil sa yaman. Talo ka dahil wala kang puso. Huwag kang magsaya, Isabella. Pabulong niyang sagot, ang kanyang boses ay tila isang sumpa. Hindi mo pa rin nababawi ang buhay ng tatay mo. Ang lola ko kahit mabuhay pa siya ay hindi magbabago. At ako ang magiging anino mo habang buhay. Ang anino ay nawawala kapag namatay ang liwanag. Sagot ko at iniwan siya sa gitna ng ulan. Pagbalik ko sa ospital, nakita ko si Gabriel sa labas ng ICU. Successful ang operasyon, sabi niya. Gising na siya. Pumasok ako sa loob. Doña Carmen, ang babaeng minsang naghari sa Makati, ay nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagmamataas, ay puno na ngayon ng pagkilala sa aking tagumpay. Wala na siyang lakas na magsalita, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Doña Carmen, sabi ko habang inilalapit ang aking mukha sa kanya. Ang buhay na ibinigay ko sa inyo ay hindi regalo. Ito ay isang paalala na sa bawat sandali ng inyong paghinga, ako ang nagbibigay ng pahintulot. Ang inyong imperyo ay abo na, at ako ang reyna ng abong iyan. Umalis ako sa loob ng kwarto, iniwan siyang mag-isa sa kanyang sariling impyerno, ang impyerno ng pagkatalo sa kamay ng taong dati niyang itinuring na wala. Ang mga ilaw ng Manila ay sumisikat sa bintana at alam ko ito ang simula ng isang bagong bukang liwayway. Hindi na ang apelidong Castillo ang nakasulat sa pinakamataas na gusali sa Makati. Sa halip na ang marangyang ginto at asul na logo, isang mas simple ngunit mas matatag na disenyo ang nakabandera sa tuktok ng hotel, The Reyes Grand Pacific. Ang bawat letrang nakaukit doon ay tila isang monumento ng bawat gabing pinalipas ko sa pagtatrabaho, bawat luhang pinigilan ko, at bawat plano na binuo ko sa dilim. Sa loob ng lobby, ang hangin ay hindi na mabigat sa takot at pangungutya. Ang mga empleyado ay nakasuot ng bagong uniforme, mga uniformeng hindi lamang tela, kundi simbolo ng kanilang dignidad. Habang naglalakad ako sa gitna ng grand lobby, ang bawat pagyuko nila sa akin ay hindi na dahil sa takot sa isang malupit na amo, kundi dahil sa respeto sa isang leader na nanggaling sa kanilang hanay. Ma'am, narito na po ang listahan ng mga dating empleyadong tinanggal ni na Doña Carmen dahil sa edad o dahil sa paghingi ng tamang sahod. Sabi ng aking assistant habang naglalakad kami patungo sa conference room. Binasa ko ang listahan. Nakita ko ang pangalan ni Aling Rosa, ang matandang dishwasher na sinampal ni Sofia noon dahil lamang sa isang nabasag na platito. Nakita ko ang pangalan ni Mang Ben, ang janitor na hindi binayaran ng overtime sa loob ng 5 taon. Ipadala ang mga appointment letters ngayon din po, utos ko. Ibigay sa kanila ang kanilang back pay na may interest at bigyan sila ng permanenteng kontrata. Dito sa Reyes Grand Pacific, ang bawat patak ng pawis ay may katumbas na halaga. Ang kapangyarihang itama ang mga malinang nakaraan gamit ang parehong mga kamay na dati ay tanging paglilinis lamang ang alam gawin. Ang tunog ng aking ballpen sa bawat kontrata ay tila isang musika ng katarungan. Pagkatapos ng pulong, tinungo ko ang rooftop ng hotel. Doon nakatayo si Miguel, nakasuot ng kanyang college uniform. Maaliwalas ang kanyang mukha, mapula ang kanyang mga pisngi,
at ang bawat hininga niya ay malalim at panatag. Ang bagong pusong tumitibok sa loob niya ay hindi lamang nagbibigay ng buhay sa kanya, kundi nagbibigay din ng saysay sa lahat ng aking ginawa. Ate, handa na ako para sa unang klase ko, sabi niya nang may ngiti. Salamat ate, para sa lahat. Niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi mo kailangang magpasalamat, Miguel. Ang tagumpay mo ang tanging kabayarang kailangan ko. Nang makaalis si Miguel, lumabas si Gabriel mula sa anino ng rooftop. Nakatingin siya sa Manila Bay, kung saan ang pagsikat ng araw ay nagbibigay ng kulay kahel at ginto sa langit. Ang kanyang mukha ay payapa, tila isang taong sa wakas ay nakalaya mula sa isang mabigat na tanikala. Hindi ko akalaing magagawa mo ito sa loob lamang ng maikling panahon, Isabella. Sabi niya nang hindi lumilingon. You didn't just take the hotel, you changed the soul of this place. Ang isang gusali ay semento at bakal lamang, Gabriel. Sagot ko habang tumatabi sa kanya. Ang mga tao sa loob nito ang tunay na pundasyon. Ang lola mo, kamusta na siya? She's stable but silent, buntong hininga niya. Nakaupo lang siya sa wheelchair sa maliit na bahay na iniwan mo para sa kanya. Pinapanood niya ang mga balita tungkol sa iyo sa telebisyon. I think she finally understands that money can buy rooms, but it can never buy loyalty. At si Sofia, nagsimula na ang kanyang sentensya sa kulungan para sa estafa at kidnapping. Sagot ni Gabriel. Walang bumibisita sa kanya. Ang lahat ng mga tinawag niyang kaibigan noon ay biglang naglaho nang mawala ang kanyang pera. Tumingin si Gabriel sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng isang tanong na hindi niya masabi-sabi. What about us, Isabella? Is there still a place for me in your new empire? Hindi ako sumagot agad. Pinanood ko ang paggalaw ng mga sasakyan sa ibaba, ang buhay ng Makati na muling bumabangon. Ang imperyong ito ay itinayo sa katarungan, Gabriel. Hindi ko kailangan ng hari, ang kailangan ko ay mga kasama na may parehong pananaw. Inabot ko ang aking kamay sa kanya, hindi para sa isang pangako ng pag-ibig na malateleserye, kundi para sa isang alyansang selyado ng respeto. Handa ka na bang itayo ang susunod na imperyo kasama ko? Isang imperyong hindi kailangang pumatay ng dangal para lamang maging matagumpay. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tinanggap niya ang aking kamay, ang kanyang hawak ay matatag at puno ng pag-asa. Handa na ako, CEO Reyes. Tumingin ako sa malayo sa abot tanaw kung saan ang Manila Bay ay nagniningning. Ang Isabella na dating maid ay wala na. Ang Isabella na biktima ay matagal na ring ibinaon sa limot. Ang nasa harap nila ngayon ay isang reynang nanggaling sa mga abo, isang babaeng napatunayan na sa bawat dulo ng kadiliman ay may naghihintay na bagong umaga kung ikaw ay may lakas ng loob na lumaban. 5 taon ang lumipas, ngunit ang pakiramdam ng hangin sa itaas ng Reyes Grand Pacific ay nananatiling sariwa at puno ng pag-asa. Sa loob ng pinakamalaking convention center sa Makati, nakatayo ako sa harap ng libu-libong kabataang Filipina. Wala na ang malamig at madilim na aura ng nakaraan. Ang bulwagan ay napupuno ng liwanag, sumasalamin sa mga matang nakatingin sa akin nang may paghanga at pangarap. Tiningnan ko ang bawat isa sa kanila. Nakikita ko ang aking sarili sa kanilang mga pagod na balikat, sa kanilang mga kamay na sanay sa hirap at sa kanilang mga pusong pinipilit maging matapang para sa pamilya. Ang madalas na ituro sa atin bilang mga babae ay ang magtiis. Panimula ko ang aking tinig ay banayad, ngunit may diin na umaabot sa bawat sulok ng silid. Tinuruan tayong tanggapin ang bawat pang-aapi bilang bahagi ng sakripisyo, na ang pagiging mabuti ay nangangahulugan ng pagiging tahimik. Ngunit ang kabutihan na walang talim ay kahinaan. Ang tunay na katarungan ay hindi nasusukat sa dami ng luhang pumatak mula sa ating mga mata. Nasusukat ito sa kung paano natin ginamit ang mga luhang yon upang magtayo ng isang pundasyong hindi na kayang buwagin ng sinuman. Napangiti ako nang makita ko si Miguel sa unahang hilera, suot ang kanyang puting uniforme bilang isang ganap na doktor. Ang kanyang pusong minsang naging dahilan ng aking pinakamalaking takot ay siya na ngayong nagbibigay ng buhay at pag-asa sa iba. Sa tabi niya ay si Gabriel, nakangiti, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki at walang hanggang suporta. May nagtanong sa akin noon kung napatawad ko na ba ang mga Kastilo. 2 buwan na ang nakalipas ng tahimik na pumanaw si Doña Carmen
sa kanyang maliit na bahay na inuupahan. Walang marangyang burol, walang mahabang pila ng mga nagluluksa mula sa mataas na lipunan na minsang sinamba siya. Si Sofia naman ay patuloy na binubuno ang kanyang sentensya sa likod ng rehas. Tuluyan ng kinalimutan ng mundo. Pinatawad ko na ba sila? Ang sagot ko ay oo. Ngunit ang pagpapatawad na iyon ay hindi nangangahulugang ibinabalik ko ang tiwalang sinira nila o kinakalimutan ang hustisya. Pinatawad ko sila upang palayain ang aking sarili mula sa bigat ng nakaraan. Nakita ko na ang aking kapayapaan, hindi sa kanilang pagkasira, kundi sa sarili kong pagbuo. Kapayapaang nagmumula sa kaalamang walang sinuman ang makakakuha ng aking dignidad. Ang masigabong pagtanggap ng mga tao ay umalingaw sa buong bulwagan nang matapos ang aking talumpati. Pababa na ako ng entablado ng isang maliit na batang babae ang lumapit sa akin. Suot niya ang isang simpleng uniforme bakas. Ang hirap ng buhay sa pagiging kupas nito, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning na tila mga bituin. Miss Isabella, mahiyain niyang tawag ang kanyang maliit na boses, ay puno ng kaba. Gusto ko po sanang maging katulad niyo paglaki ko. Ano po ang dapat kong gawin kapag sinasaktan na po ako ng mga tao? Lumuhod ako upang maging pantay ang aming paningin. Hinawakan ko ang kanyang maliliit at magagaspang na kamay, ipinaramdam ko sa kanya ang init ng isang taong nakakaunawa sa kanyang pinagdadaanan. Huwag kang umiyak. Mahinahon kong sagot isang pangaral na tila nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng aking kaluluwa. Magplano ka. Gamitin mo ang bawat sakit para patalasin ang iyong isip. At kapag handa ka na ipakita mo sa kanila na ang isang Filipina ay hindi ginawa para lamang maglingkod sa mga nag-aangkin ng kapangyarihan, tayo ay ginawa para mamuno. Ngumiti ang bata, isang ngiting buo at malaya bago siya tumakbo pabalik sa kanyang ina. Tumayo ako at naramdaman ko ang isang pamilyar at mainit na palad na dumampi sa aking likuran. Si Gabriel. Wala nang salitang kailangang bitawan sa pagitan namin. Ang kanyang paghawak ay nagbigay ng isang tahimik na seguridad, isang pag-ibig na hindi sumasakal, hindi nagmamanipula, kundi nagpapalakas at nagpapalaya. Ipinulupot niya ang kanyang mga daliri sa aking kamay at sabay kaming naglakad palabas ng bulwagan bilang mga magkapantay. Ang imperyo ng Reyes Grand Pacific ay hindi lamang isang negosyo. Ito ay isang matibay na paalala na sa mundong puno ng panlilinlang at pang-aabuso, ang pinakamalakas na sandata ng isang babae ay ang kanyang talino, ang kanyang kalmado, ngunit mapanganib na paninindigan, at ang kanyang kakayahang bumangon mula sa sarili niyang mga abo. Ang kwento ko bilang isang alipin ng tadhana ay matagal nang tapos. Ngunit para sa libu-libong babaeng natutong lumaban sa tahimik at matalinong paraan, ang tunay na kwento ng tagumpay ay nagsisimula pa lamang.